Ako si John Mark B. Ojales or JM. Ako'y nagtatrabaho sa El Museo de Zamboanga or the Zamboanga City Museum. Under siya sa Office of the City Mayor. Ang trabaho ko doon ay isang Museum Researcher 1. So, yung mga trabaho, yung mga ganap na sa aking buhay doon sa museum ay ako yung mga gumagawa ng research tungkol sa history ng Zamboanga dahil yung ating museum is a historical museum. At the same time, I also do yung mga background research ng ating mga artifacts at yung mga ibang laman sa ating museum. Nung bata pa ako, yung talagang gusto kong maging paglaki ko ay isang doktor. May nangyari kasi nung una sa tatay ko. When I was 6 years old siguro yun, grade 1 ako. Mag-grade 2 na rin ako ng time na yun. Nagkaroon ng sakit yung father ko. Tetanus actually. So, yeah, nagkaroon siya ng tetanus and naging critical. Naging 50-50 siya noong mga panahon na yun. So, doon ko na-realize nung bata ako na gusto ko talagang maging doktor para yung mga may sakit, matulungan ko. So, katagalan, nung nag-aaral na, syempre, and then, nung pagkuha ko ng kurso nung college, na-realize ko na gusto ko rin yung pagtuturo eh. Yung nanay ko is a teacher. Siya ay daycare worker. Nagtuturo siya sa mga bata, preschool. So, doon ko rin nakita na love ko rin yung pagtuturo. Kaya, yun, nagturo ako actually for 3 years sa Zamboanga Chongwa High School. Sa high school. So, yun yung kinuha kong kurso. Bachelor of Secondary Education, major in Biological Science. Matagal bago ko na-realize. Kasi nung kumukuha ako ng college, 15 years old pa ako nung panahon na yun eh. So, 15 para mag-16 years old. So, napakabata ko pa. Wala pa namang senior high sa panahon namin. So, nahihirapan ako. Sabi ko, ano kayong kurso para sa akin? Mag-nurse, para pagkatapos nun, magdo-doktor ako, or BS Bio ba? And then, I realized parang gusto ko din talagang magturo. So, yun. Nag-enroll ako sa WIMSU, Western Mindanao State University. Yun nga, Bachelor of Secondary Education. At saka, yun, nag-biology ako kasi science talaga yung favorite subject ko. And then, dati sinabihan niya nga ako nga, oh, since biology naman yung kurso mo, pwede ka nang mag-proceed ng medicine, mag-med school ka, gano'n. So, yun yung nangyari nung college ako. Kasi nga, masyadong mahal. Alam naman natin kung gaano ka mahal yung pagdodoktor, pagkuha ng med, no, papuntang med school. So, hindi kakayanin. Yung father ko is just a carpenter. Mother ko nga is just a daycare worker. So, yung unang priority ko is talaga makatrabaho ako agad-agad para makatulong sa family. So, hindi talaga siya natuloy. Hindi talaga ako walang chance na magiging doktor kasi hindi ko naman talaga sinubukan. Actually, nung kinuha ko yung kursong ito, talagang yun, pinagdasal ko talaga ito. Kasi tinanggap ko yung Panginoon, although lumaki talaga ako sa church, lumaki ako sa Sunday school, no? Pero kasi tinanggap ko yung Panginoon nung third year college, third year high school ako. So, nung mga panahon yun, talagang, yun, pinagdasal ko kung ano yung kursong kukunin ko. Pahirapan eh, kasi mahirap makapasok or mahirap pumili talaga ng kurso para sa akin. So, pinag-isipan ko kung nurse or mag-i-engineer ba or mag-education. Pero, yun, God led me, no, na ito yung gusto ko nung panahon na yun. Talagang magturo. Well, actually, hanggang ngayon naman nagtuturo pa rin ako. Kasi hanggang ngayon, Sunday school teacher ako doon sa church namin. So, passion ko rin talaga yung pagtuturo. Kaya nga, yung iba na nagugulat na lang pag may nakakasalubong ako, tapos nagtatanong, ano yung trabaho mo? Sabi ko, museum researcher ako sa El Museo. Anong kurso ang para dyan? Kasi wala namang specific na course para doon sa museum researcher na position. And to think, kukunti lang talaga yung mga museum researcher sa Pilipinas. Kasi kukunti lang naman talaga yung mga museum sa Pilipinas. So, talagang papaano ako napunta doon? Nung pagkatapos kong magturo, nag-resign ako sa Chongwa after 3 years kasi gusto kong makahanap ng trabaho
na talagang makakatulong sa amin, no, sa pamilya ko. Gusto ko rin ng, of course, lahat naman tayo gusto ng greener pasture. So, sumubok ako hanggang sa napunta pa ako sa Science Park. So, may Science Park pa yung, hanggang ngayon nandyan pa naman siya, kaso lang for rehabilitation. So, naging science guide explainer ako, which is katapat nun yung museum. So, nung nagtatrabaho ako sa Science Park, science pa rin talaga eh. Kasi yun yung course ko. Yung major ko is biological science. So, habang nag-work ako doon for 1.5 years, tumutulong din ako sa museum na work. So, nung tumutulong ako sa mga museum work, doon ko na-realize na maganda yung trabaho ng isang researcher. Masaya. Kasi marami kang madidiscover. Parang masyado siyang thrilling at saka yung approach siya is really discovery yung approach. Pupunta ka dito, mag-i-interview, kukuha ka ng mga information. Pero mahirap Nahirapan ako lalo sa pagsusulat. So, kaya doon ako napunta. Nagkaroon ako ng training dahil sa nagstay ako sa Science Park at nakakatrabaho na ako doon sa museum kahit hindi naman ako isang museum worker. So, nagkaroon ako ng experience doon for 1.5 years. Ngayon, dito sa magte-10 years na ako actually, parang 2015 March. So, next year, 10 years na ako as a museum researcher. Yung pinaka-exciting is yung talagang magsisimula ka sa zero. Tapos, papaano ka makakahanap ng mga bagay-bagay na pwedeng ma-include sa collection sa museum ng mga artifacts, memorabilias. So, magkakaroon ka ng magre-research ka muna, sino yung mga potential na contributor mo, ganun. Talagang mahirap siya kasi magsisimula ka sa wala. Tapos, tatry mo sino yung mga old families, baka meron silang mga ganito or ganyan. So, ang mangyayari, yun yung mga something na talagang na-enjoy ako kasi pupunta kami sa iba't ibang lugar dito sa Zamboanga, ma-meet ko yung mga iba't ibang tao na mayroong mga ganitong mga kagamitan na talagang mga antique, no? So, nagkakaroon ako ng may chance akong makausap sila at saka ma-interview sila tungkol doon sa bagay na yun. So, na-excite ako kapag ito pala yun, ganito pala yun. So, titingnan ko na naman yung mga ibang books, references, journals na pwede kong tingnan para malaman ko yung background ng item na meron sila. So, to support, no, kung ano yung mga background ng item na yun. Of course, yun ding taong humahawak nun kung paano niya nakuha. So, na-excite ako kasi nadidiscover ko yung mga maraming bagay about the history of the item na related sa history ng Zamboanga. Tulad ng Japanese time, American time, storya ng mga lolo't lola nila. So, nare-record ko lahat-lahat yun. Actually, hindi naman ganun ka-favorite ko yung history. Masyado lang siguro akong curious sa mga bagay-bagay. Gusto ko yung nagustuhan ko yung trabahong ito kasi hindi siya typical na trabaho tulad ng nasa opisina ka lang or hindi ko naman nilalang talaga pag nasa opisina. Hindi siya typical na trabahong opisina. Hindi siya yung trabaho na usual na ina-expect ng mga tao na hawak ka lang ng papel, i-file mo yung mga documents. No? Hindi siya ganun, iba siya. So, iba-iba, hindi siya routinary. Yung iba-iba yung nagagawa mo, iba-iba yung napupuntahan mo, iba-iba yung nakikilala mo. Kaya very important sa amin yung documentation kasi nakakalimutan mo lahat yun eh. So, gagawa ako ng mga reports. So, na-excite ako sa mga ganyang bagay sa trabaho namin. Inisa-isa ko yung mga tangible, immovable, cultural properties ng Zamboanga City. Tulad ng yung City Hall natin ngayon, the Fourth Pillar, yan, yung mga Plaza Rizal, Plaza Pershing, the Taluksangay Mosque, no? So those are cultural properties in our city. And when I studied all of those cultural properties, talagang, grabe, nung panahon pa nito. And I saw different
mga pictures ng mga unang panahon. Well, actually, kapag sa research kasi at Tudang, hindi lang kami kumukuha ng mga research, hindi lang kami kumukuha ng references dito sa Zamboanga City. Kailangan namin pumunta ng Manila. So, we went to different institutions, even universities. Pumunta na kami ng Ateneo de Manila University, sa Rizal Library nila. Pumunta na kami sa UST, UP. Yun yung nakaka-excite din pala sa trabaho ko. Talagang pupunta kami dyan sa mga known na university sa Manila. And then pupunta kami sa mga different libraries, National Archives, National Library, lahat yan pinuntahan namin para lang pag-aralan itong mga bagay na ito. Talagang nakaka-excite nga talaga. So, yun yung mga grabe yung mga na-discover ko. And to the point na pumunta din kami sa saan ba ito? Sa isang institution, DPWH sa Manila. So, nakita ko yung mga old na mga plans ng mga DPWH in Zamboanga. Talagang yung iba brittle na yung mga, or talagang pag hinawakan mo yung papel, parang magiging pulbo na lang siya sa kamay mo, ganun naka-old, no? So, nakita ko at nahanap ko doon. Pumunta ako sa NHCP, NCCA na mga opisina at nakita ko yung mga old books, old pictures at na-amaze talaga ako doon. Yun yung mga masasabi kong mga wow or mga greatest discovery ko doon sa mga ginawa ko sa pagtatrabaho as museum researcher. So, ako nga, kurso ko, education, parang ang layo, no? Siguro yung mga kurso na pwede yung about sa history kasi yung museum naman natin is a history museum. May iba't ibang klaseng museum kasi. So, yung museum natin is a history museum. So, yung mga BA history, pwede sila, no? Pwede silang mag-apply. So, yung mga hindi naman BA history tulad ko, pwede naman. Basta meron lang mga experience. So, nung time na kasi na yon, meron na akong experience, no? Yung museum curator namin, si Architect Torres, tinutulungan na kami kung paano gawin yung mga trabaho, paano mag-research, paano mag-condition report ng mga artifacts, paano yung mga documentation process. So, lahat yun, tinuruan kami paano gawin. So, because of that, talagang na-excite ako at saka natuto ako ng mga bagay na yon. And then, after that, nung nag-apply ako, and I was hired, no, for that position, talagang pinadala ako for seminars, trainings. Kailangan yun kasi yung mga trainings na yun, mga bihirang trainings din about sa museum work. So, talagang kailangan kong umattend sa mga trainings na yun para alam ko yung mga dapat kong gagawin. So, siguro kailangan lang talaga maging detailed-oriented kang tao. Talagang kapag merong gagawin na trabaho, you make sure na accurate yung paggawa mo. Very important kasi na lahat ng mga isinusulat, nire-record namin is factual lahat, no? About facts. So, hindi pa pwedeng yung puro kuro-kuro lang. So, kailangan talaga facts yan. So, yung kredibilidad ng museum, ng aming institusyon, no? Yun yung masisira pag nagkamali kami kahit konti lang. So, lahat ng ginagawa namin, so yung gustong mag-apply or kung gustong maging museum researcher, kailangan detailed-oriented talaga tayo. Kailangan accurate, very keen observer sa lahat ng bagay, nire-record lahat. So, dapat organized, no, na tao. Kasi kung hindi, mahihirapan ka, no, kung ano yung ginawa mong research, saan kayo pumunta, ano yung mga ginawa nyong interview, na-record nyo ba yun, na-document nyo ba yun, mahihirapan. So, kailangan lahat na isusulat. Lalo na kapag kumukuha kami ng mga information sa mga references, sa mga iba't ibang institution, kailangan sinusulat namin lahat kung anong references, saang institusyong kinuha, anong oras, kailan, no? Mga ganun, lahat nire-record namin yan, lahat may mga reports. Yun actually, mahirap, no? Yung kapag kumuha ka ng kurso, tapos nasa 4th year ka na or 3rd year, tapos na-realize mo hindi pala to para sa akin. Depende kasi siya eh. Para sa akin iba-iba yung priority ng tao. Meron kasi kahit passion mo yung isang bagay, pero may iba ka ring priority.
may tinitingnan ka ring ibang aspect tulad ng family, kung ano yung need ng family. Tulad ko na kahit gusto ko maging doktor nung bata ako. Pero sinasabi ko naman ngayon na masaya ako sa pagiging researcher. Hindi naman ako nag-regret na hindi ako naging doktor. Pero dahil sa wala kaming yung resources o yung sa finances, no, yun yung naging problema. So, kailangan kong magsakripisyo kahit dream ko yung maging doktor. So, kailangan ibang kurso yung kukunin ko. So, yung sa mga iba naman na tingin nila hindi para sa kanila, para sa akin kahit nasa 3rd year or 4th year na kayo, and then you realize, no, na eto pala yung kursong gusto nyo. Pwede namang, kung nasa 4th year na, tapusin mo na muna, and then after that, you get another course, no? Yung talagang passion mo. Wala namang paunahan sa career Hindi porket yung kaklase mo natapos na, nakakuha na ng trabaho, ikaw nag-aaral ka pa ulit, so parang behind ka na. So sometimes kasi nape-pressure tayo sa kung ano yung mga nakikita natin sa paligid natin So it's always very important to know what's God's will for you. So kung ano yung gusto ng Panginoon, kung eto ba na trabaho para sa'yo. Kasi may mga passion tayo, may mga gusto tayo, may mga will tayo. And I believe sometimes God is really putting those desires in our heart para yun yung ipupurso natin. So if you know that it is God's will for you, yun yung will ng Panginoon para sa'yo. Yun yung talagang itatarget natin. And then we will later realize na yung will ng Panginoon, yun yung makakasatisfy sa atin din, sa ating pagtatrabaho. Kahit kami din naman, kahit ako rin naman, there are really times or many times that iniisip ko na parang hindi din ako successful. Or successful na ba ako? How will you define successful? Yun yung dapat nating intindihin parati. Paano ba natin dinidefine yung term na successful? Is it about having a career with or a job with yung compensation or yung sweldo mo malaki? Yun ba ang ibig sabihin ng successful? So para sa akin, yung pagiging successful ng isang tao sa kanyang trabaho ay yung ginagawa niya yung will ng Panginoon sa kanya, doon sa trabaho. Kahit ako maging museum researcher man ako or maging utility worker ako, 'di ba? Kapag ginagamit ako ng Panginoon kahit saang profesyon, so I can say that I am a successful person if I am doing the will of God. But there are times na I disappoint God also. Hindi naman ako perfect. And I ask for forgiveness. And there are times that I am not successful in doing my task or yung pagiging museum researcher. So para sa akin, para sa iba na tingin nila or sa mga estudyante or sa mga young professionals that they are thinking na parang hindi successful tong kuan ko yung trabaho ko, ganito lang yung salary grade. Napakababa, no? Parang yung mga kasabayan ko, andun na sa taas, no? Ang lalaki na ng mga salary or andun na sa abroad, ang gaganda na ng mga buhay. Sometimes we compare ourselves to them and that not realizing na God has placed you on that certain workplace or lugar dahil meron siyang gustong ipahiwatig or gustong ipa-learn sa'yo. And sometimes, those mga humble beginnings are the places, no, na kung saan mas naglo-learn at mas nabumold yung character natin. Actually, marami pa din ako mga dreams, pero more on museum work na nga. Doon na talaga ako. Nandun na yung heart ko, nandun na yung joy ko sa pagtatrabaho sa museum. So, yeah, marami akong mga gustong gawin pa din, no? Gustong i-explore, yon, na mga trabaho sa museum. At saka, of course, sa work ko kasi parang wala na museum researcher. So, pwede pa naman akong umakyat ng museum researcher pa rin. 1 and 2, may mga ganyan So, yeah, I'm still looking forward, no, for having a good to be promoted. Yan naman lahat ng ating dinidesire and if it's God's will, no. So
so be it, no? Yun. So, yun yung mga dreams ko. Pero right now, it's more on the culture, about the history of Zamboanga. Doon ako mas inclined ngayon. So, yun yung mga gusto kong pagsikapan na to explore and to do work, no? Sa mga ganyan. So, sa mga kabataan na gustong maging museum researcher, unang-una, it's very important to acknowledge God. So, I think one character that is very, very important for, not only for a museum researcher, but for any profession, is that you should or you must be a God-fearing person. Very important yun. Very, very important. Because when you are a God-fearing person, you are honest, you are kind to your co-workmates, no? You are doing your best. Talagang you want yung excellence, no? Sa trabaho. So, yun yung pinaka-advice ko lang, na when you do your work, you do it as if you're working for the Lord, no? Not to gain yung mga acknowledgement, kasi talagang yun yung nagiging parang driving force, motivation natin para mag-work hard, that people will acknowledge us, no, the fame, the acknowledgement that we receive, the praises ng tao, but it's not about us, it's about God. So, ako talaga, I believe kung saan mang ako nilagay ng Panginoon, may plano yung Panginoon para sa akin. And that it's all by the grace of God. That's why I was able to get the position as museum researcher. Nung una talagang kini-question ko yung self ko about, kaya ko ba to? Ang layo ng kurso ko, tapos ang hirap ng trabahong ito, ang hirap ng dapat kailangan gawin para maging researcher. And then I realized this is really God's will for me. So I just have to yung talagang willing to learn kung ano yung gagawin, at saka talagang focus kay God and give the glory to God, kasi lahat naman ng meron ako ngayon, it's because of God's will and God's grace sa buhay ko. So yun, if you do everything for God, everything will just flow smoothly. When I say flow smoothly, hindi naman lahat na walang problema. But you know, God will direct you to where you should be. So, kaya, yun. Focus kay God, and yung career, the family, the relationship with friends, with other people, will just be right and good if we just focus doon kay God.